sa inyo lahat. Ito pala ipapaliwanag ko yung oil level regulator. Dito dapat credit dito. Dito dapat credit mula dito. Kasi kung gusto nyong pahinaan, ikutin nyo lang to pababa para yung level dito kumukunti, para yung apoy doon mahina lang. Kung gusto nyong palakasan, itaas nyo itong dito, yung height niya, itaas mo doon hanggang para tumaas yung level dito. Yun, lalakas yung apoy. Hindi na kailangan na palit-palit ng burner doon, nozzle burner. Dito lang control, dito lang ang control niya. Pag na-control mo dito, kung gusto mong magpakulo ng mga nilaga, palakasan mo, ito lang ang gagawin mo. Itaas mo to para yung level dito itaas niya papunta doon, para yung maraming langis ang papasok. So yan o, nag-regulate na yan, nag-auto-pumepel na siya. Dito lang yun, dito lang magpo-control. Hindi na kailangan magpalit-palit pa ng nozzle burner. Pero pag ganitong setup talaga, ganito kasi laging naka-close, kailangan natin ng sight glass para ma-monitor natin na may langis pa tayo dito, na kung sakaling marami kang naubusan ka na pala, hindi mo alam. Mas magandang may sight glass, ma-monitor dito. O pwede mong i-close na dito, kargahan, tapos balik ulit. Ganito ang setup natin. Kaya yun o, ang apoy niya, ang apoy namin pang saing lang. Kaya yung apoy niya ganyan lang, mahina lang pag saing. Kasi dito sa level na to, kinokontrol na namin. Dito, yan, pag saing. Pag saing lang talaga yan. Mahina lang. Yan. Kaya di nyo problemahin yung palit-palit pa ng burner na tinasin niya para pagsaing pa yun. Dito lang ang kailangan i-adjust para lumakas ang apoy. Kaya kailangan talagang mayroong ganito, may oil level regulator para ma-monitor, maayos yung apoy niya. Ganyan lang apoy niya. May na lang. Pagsaing lang talaga siya. Kung lalakasan mo tong oil yun dito, lalakas din siya. Tapos ito automatic din magkarga, kasi kung anong nabawas doon, ganun din ang ibibigay niya. Yan ang magandang setup nito. At saka dapat mayroon pang sight glass para ma-monitor mo lahat. Okay, hanggang dito na lang. Salamat.